Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika og advokasya, kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Mayong adlaw sa ato mga tigpaminaw udtong dako mga kabantay. Martes na sad ug oras na para sa laing serye sa makasaysayanon nga Chika ug advokasya. Uban ang inyong ubos nga alagad, inyong amiga sa kahanginan Grace Baquero. Sa matag pulo nga malito, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaniyong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa dili pa nato sugdan ang ato ang topic for this Tuesday. Mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa ilang mga areas to sa ato programa diha sila mga areas.
Starting off with DYPS BT Radio diya sa Tuburan. And of course, ang DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Maayo nga adlaw kaninyo tanan ug amping kamo kanunay. So ato ang topic karong adlaw mao ang bag-ulang gyud no nga na reorganize nga sangguniang panlungsod ug ang ilang nagkadaiyang mga komitiba no. So lain-laing syudad parehos ra ang mga komitiba nga naglangkob sa kanang gitawag nato nga sangguniang panlungsod. So karon diri sa Cebu City giusab ang mga chairmanship sa mga sakop sa committee no sa yearly nga reorganization sa Cebu City 17th sangguniang panlungsod. No last week ra siya. Diin usa sa nawad-an na og komitiba mao ang chairmanship ni Vice Mayor Tomas Osmeña. So before siya maoy nagda sa Committee on Education, Science and Technology, which is mag-focus talang gud siya karon sa iyang papel isip presiding officer. Kay ang katong DOST ang Education, Science and Technology na committee dito naman gihatag ni Liga ng mga Barangay President Franklin Ong. So isip presiding officer no unsa man ang tahas sa usa ka presiding officer. If ikaw ang vice mayor sa city council, ikaw ang gitawag nga presiding officer, meaning ikaw ang magduma ug padagan no sa tibuok session sa konseho. Okay? So, bisan pa nga ang vice mayor part siya sa executive department or executive branch, isip ikaduhang labing taas nga opisyal sa syudad, ang iyang nag-unang trabaho ubos sa Local Government Code, Republic Act 7160, kay ang legislative o antig pamalaod. Kay apil na ni Ana, no, pinaka number 1, si Jud na ang tigduma sa session. Meaning, he will preside sa session sa council. So, sa city council, ilang session every Tuesday. No? So, kaupat sila mag-meet sa isa kabulan unless 5 ka Martes ang kaning buwana. Usapot sa if presiding officer ka, not allowed ka mo vote. No? Unless na ay need i-break og tie. Meaning, you will only vote if it means breaking a tie. Okay, so usapot sa iyang tahas to isip presiding officer magpirma sa mga approved nga mga balaod or ordinansa. Okay, nya siya pod ang tig-appoint o magduma sa administrative staff. So ang pag-appoint except ang kanang secretary sa SP secretary kay wala dili siya may ma-appoint anak kay kinahanglan upon recommendation by the city council. Okay? So kana tungod kay nawala man ni Vice Mayor Tommy Osmeña ang Committee on Education, Science and Technology, dito na nagihatag ni Liga ng mga Barangay President Franklin Ong. And of course, nagpadayon gihapon siya nga maoy nagdala sa kalikuhukan sa barangay. Isip siya man ang ABC President. So, matawag na to siyang ex-officio city councilor, kauban ni SK Federation President Rhea Hacosalem. Okay? Tungod usab sa maong reorganization, nasaka ang bag-uhang konsihal nga si Winston Pepito human makuha ang pag-uyon sa majority. Aron mahimo siyang bag-ong majority floor leader. Puli siya ni Konsehal Dave Tumulak. So si Konsehal Pepito o si Konsehal Tumulak, they belong to one political party. Okay, so ari na pud ta, unsa mag-role pod sa majority floor leader? Nganong importante man na. Ang majority floor leader mao ang nagsilbing traffic director sa mga discussion sa mga balaod nun. Okay, so pasabot tungod kay ang majority floor leader nato karon mao naman si Consel Winston, siya na ang mango sa
majority nga grupo aron masiguro nga mapasar ang mga priority programs ug legislative agenda. So, number 1, magduma siya sa dagan sa session. Floor management, iyahan na. Meaning, iyang i-make sure na rules of procedure are being followed. Siya ang magbantay nga masunod ang insaktong balaod o patakaran sa session. Meaning, ang internal rules of procedure gi-follow gyud. Unya kaning sponsorship, si Congressman Sad ang mo-coordinate kung kang kinsang konsihal o magbabalaod ang mo-sponsor o mo-dipinsa sa usa ka particular nga proposed measure sa konseho. Kay apil pod sa role ni Consihal Winston ang political strategy o consensus building. Meaning siya ang tigpanaghiusa sa baruganan sa majority nga bahin sa konseho. Kung naay mga sensitive or controversial nga issue, siya ang mo-initiate og caucus. No, caucus ka mo na siya private nga meeting sa dili pa mag-start ang session. Aron planchahon ang mga pagsupak ug makabot ang hiniusang desisyon. Aron igabot sa council session, dili na maglangay. Munang naatay caucus. Okay? Kasagaran no mahitabo ang caucus kada bitong ang naglangkob sa usa ka council kay dili naay majority, naay minority ana. Mao nang naagyud. No, but of course naagyud gihapoy if ever no naay if ever ang inyong council kay majority gid mo kanang usahay magdantugi paganino ang kauban ng partido mo na mag-need gid og caucus. Si Consihal Winston Sad gitawag pwede sa siya liaison, no? Kay siya ang magsilbing tulay tali sa executive department. Siya ang bridge sa executive department pananglitan ang mayor o ang barangay captain sa part sa barangay o sa legislative body aron masiguro nga ang mga plano o mga programa sa administrasyon masuportahan sa gikinahanglan nga mga ordinansa o pondo. Okay? Laktod nga pagkasulti. Kung ang presiding officer nga si Vice Mayor Tomas Osmeña ang nagsilbing judge o moderator sa session, ang majority floor leader na si Cons Winston mao ang captain of the team. Okay, siya ang nagpadagan sa tinuod na trabaho o diskusyon sa hawanan aron mahimong hapsay, paspas o productive ang pagpanday og balaod. Okay, mo na no so mo na mahibungta. Unsa may importance sa ilang mga title, 'di ba? For example, nagpabilin gihapon si Consihal Joel Garganera sa iyang pwesto isip First Assistant Majority Floor Leader. Napagiday na, no? Samtang si Consihal Francis Espares nagpabilin usab nga Second Assistant Majority Floor Leader. So naapagiday gihapon ingon ana. Naputay gitawag og President Pro Tempore. Mao na si Consihal Philip Zafra. While si Consihal Bebs Andales ang naghupot sa posisyon isip Minority Floor Leader ug si Consihal Alvin Arcilla ang nagsilbing nga Assistant Minority Floor Leader. So makita nato nga matag grupo whether majority or minority, they are well represented no kaning tungod aning ilang tahas nga gihatag. Okay? Ang pagsaka ni Consihal Pipito nagdala usab og dugang nga responsibilidad niya. Nganuman kay siya man karon ang chairman sa Scholarship Committee. Iyaha pa na ang LGBT and Family Affairs Committee nga kanhi gipanguluhan ni ex-officio member Ria Hacosalem. So ang katong Scholarship Committee before naana siya ni Councilor Philip Zafra. So kana daghan kay siya committee si Consihal Winston. Naapagyapon niya ang pagka-chairman sa Committee on Transportation. Kinumatug pa ni siya. Kadaghan na niya committee ba? Na siya, di ba siya ang majority floor leader, Scholarship Committee Chair, LGBT and Family Affairs Committee Chair, unya iya po ang Committee on Transportation.
Sao na lang dyan ni no, pagkadikanan niya committee. Pero no, sige lang no. Kanay labi na kaning nang nagit ay heart for service, walay daghan or walay gamay na committee. If ang ato ang purpose is to serve the entirety of Cebu City. So arita ni Consel Harold Go, no? So siya mo ni sa committee on Labor, Employment, Cooperatives, and Livelihood. Gikan na siya ni Councilor Attorney Mikel Rama. So, kaning Committee on Labor, Employment, Cooperatives, and Livelihood, dugang paninga committee ni Konsehal Harold Go, kay siya man originally ang nagdala sa Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship ug Urban Planning. Ang bugat-bugat sa diyang mga committee ba, no? So, atong hisgutan, unsa maning Committee on Labor, Employment, Cooperatives, and Livelihood o Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship, apil ng Urban Planning. Kahinumdum ko, nakagunit sa ani si Konsehal JP Labella kaning about sa cooperative, no? Kay nahisgutan man to nato last week, no, nga pag-guest ni Councilor JP Labella diri. Nahisgutan man to nato nga si Daddy, momang gito ang iyang partner niya, no, sa cooperative nga committee ni Councilor JP. Katus Daddy, mulingkod gito sa lamisa ni Konsehal JP. Di gito mauwaw. Grabe. Nga mo nang nahimo ng mentor ni Councilor JP Labella. Si Daddy, when it comes to cooperatives, kay mo na, si Daddy, expertise po na niya ang about sa cooperatives. Muna no, so muni ang mga komitiba ni Consel Harold Go, so murag, bugat-bugat sa jud ni so atong tagsa-tagsaon. Unsa maning about sa Committee on Labor, Employment, Cooperatives, and Livelihood. Kini nga committee nakatutok sa kaayuhan sa mga trabahante, of course, no, kay kuan man ni siya labor and employment, no, sa atong syudad og nagsiguro nga patas ang sweldo og luwas ang working conditions. Pasabot ang kaning mga trabahante na to, di sila maalkansi. Every time na silang workplace, positive ilang workplace and conducive for working good. No? Kang Consel Harold Go po na mapunta ang livelihood programs. Siya ang magduso og mga programa nga maghatag og panginabuhian. Ilabi na sa mga nanginahanglan o kadto mga nawad-an og trabaho. Diba, Kapitana? Kap, thank you for watching dahil ni Kapitan sa Poblasyon Pardo, Kapitana Daniel Lim. No? Thank you kasi imong pagtanaw, Kap. And about sa cooperatives, si Consel Harold Gopod ang mag-abag o mag-monitor sa mga kooperatiba diri sa Sugbo aron matabangan ang mga gagmayng negosyante o komunidad nga magkahiusa para sa ilang pinansyal nga kalambuan. So, kani palang daan, kaning first, no, Committee on Labor, Employment, Cooperatives, and Livelihood, murag, kani, bugat na ni. Naapagid niya ang iyang original nga committee, which is Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship. So, kani nga committee, muna magduma sa dagan sa negosyo o pamatigayon sa syudad. So, di naman na di naman na limod na to, no, nga, si Councilor Harold Go, sila nang tag-iya sa Harold's Hotel. So, kaya kanas daddy dito, kay migom ka na si daddy o si Harold Go, no, ang papa ni Konsehal Harold Kendrick Go. So, kaning Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship, mopod ni ang pasabutan ni si Consel Harold Go ang maghimo og mga balaod o ordinansa nga makapadasig sa mga negosyante, whether local or foreign, nga mo invest sa Cebu City. No? So, apil ni ani nga committee mao ang pag-atiman sa mga MSMEs, micro, small, and medium enterprises. Apil na ang mga sidewalk vendors o gagmayng tindahan aron mahatagan sila og incentives, mga training og saktong lugar nga kapamatigayan kung asa sila makapaninda, no? Kay labi na mahal na kayo ang
mag-abang og lugar para makapaninda, kinahanglan pa jud kag mga advance deposit no. So kaning komitiba ni Consel Harold Go mauni ang mag-atiman sa ato ang micro, small and medium enterprises, apil na mga sidewalk vendors o mga gagmayng mga tindahan. Apil pa sa committee ni Consel Harold ang consumer protection. Okay? Pagsiguro nga patas ang kompetisyon sa merkado o protected ang mga mamalitay batok sa mga mapahimuslanong presyo o peke nga mga products. So kani nga committee ni Consel Harold, siya mo make sure na we consumers are protected, na di ta mapiki sa presyo o di ta mapiki sa produkto. Okay? So last niya committee mao ang Committee on Urban Planning and Zoning. Oh, kani di ko ganahan ni committee bahak. Ako taganan di ko ganahan ni. No kay bugat ka siya nga committee kaning urban planning. Kay kani nga committee mura kag architect no? Kini nga committee ang arkitekto sa pisikal nga kalambuan sa syudad. Oh, pareha ko daling nanginaw na to ng kapitan sa Poblacion Pardo, Architect Danny Lim. Ikaw si Harold Go, ikaw ang architect sa physical success no or development sa atong syudad. Aron dili magkagubot ang pagtubo sa atong syudad. Iyaha na. Apil pa na sa kang Consel Harold ang zoning ug land use. Meaning siya ang mag-aprobar ug mag-regulate kung asa dapit pwede magtukod og mga subdivision ng mga residential, mga pabrika or industrial, ug mga mall or building or under na sa commercial. So kanang dapita, kana pa lang no, kanang zoning and land use, tigid ko ganahan na nga committee kay arang kakapoy, bugat, no bugat. Kay imuha na tanan, residential, industrial, commercial, ikay mag-regulate asa pwede magtukod aning mga establishmento. Magtukod ba subdivision, factory, mall, or building, kapoy, biyan ang kumitibahan, no? Kana siya. Apil pa na sa kang Consel Go ang sustainable development. Siya mo ay magplano kung unsaon pagbalanse ang paspas nga modernisasyon sa syudad. Makita dyan na to, no? Paspas yun ang modernization sa atong syudad. Imagine na, mura na gahapon nagitukod ang SM Seaside Arena. Nya karon humana ang bini. Oh, and then daghan nakaayong naka-line up na mga events diha sa arena. Nga amog yung giat nga no katong PBA no kay manuwa lagi sila dondon, mga kabagnot, silang kalos, mo jud ang giat ngan. No, so makita jud nato nga paspas ang modernization sa atong syudad. Mura nagignalisa nga taga Manila ano kay ano kapaspas ta humana nilang mga dagko nga mga projects no. Ang arena good it can house 25,000 spectators. Anak kadako no. Og ang kaning committee ni Cons Harold, siya ang mag-preserve sa kinaiyahan og mga historical sites. So sapil pa na sa iyang tahas no to make sure nga ang atoang mga historical areas or sites diri sa Cebu, they will be preserved. Oh, di ba? Daghan kitag mga historical sites diri sa Cebu, labi na katong kaning dapit sa City Hall, no? Magellan's Cross, napanidaghan diha sa Parian. So kana i-make sure na nga ma-preserve gid na nga mga sites. Apil pa tungod kay urban planning man, apil pa na sa problema. Ay, lang problema ka, negative ra kayo. Apil na sa tahas ni Consel Harold Go ang traffic o infrastructure integration. Lahi ang committee chair sa infra, pero ang tahas ni Consel Harold Go, siya maoy makig-coordinate sa uban pang agencies aron masiguro nga ang mga bag-ong building o commercial zones na ay saktong parkingan. Naidako nga dalan og dili makasamot sa traffic o kun ba baha, no?
So meaning, dili siya maoy nag-chair sa infra. Kaya na naman tayo chair sa infra. Si Councilor J.P. Labella, yan naman itong gihisgutan, no? Last week. Ang lugar sa Kangkons Harold Go, siya mo'y mag-coordinate sa other agencies to make sure na ang mga bagong building or commercial zones nga itukod na ay parkingan, na dako nga dan, o di makasamot, makadugang sa problema sa traffic or problema sa baha. Okay, pasabot, ng magtukod og building, naagay saktong drainage plan. Diba? Na ay plano sa asa magparking. Sus, daghan kaayo. Sa una, maglisod mig parking sa City Hall. Nimi ganahan mo itong City Hall. Kada kapoy kay magitag parking. O, kato sa akong daddy, sa ato mo parking sa parkingan ni Councilor JP Labella. Ano to siya kahod-hod. kay meeting lagi sila. Pero karon dako-dako na ang parkingan sa City Hall. Ato kadapit sa ABC Building. Diha dapit sa Puso Village, no? Pwede na ka makapark diha. Mo nang anak na po mi magparking, no? Di ta mapatagag parking kay makasala ta. And sa laktod nga pagkasulti, ang kaning komitiba ni Councilor Harold Go nga Labor and Livelihood maoy mag-atiman sa tao og iyang paningkamot. Ang Trade and Commerce nga committee maoy mag-atiman sa merkado ug negosyo. Og ang urban planning maoy mag-atiman sa structure og saktong location aron kining tanan magmalampuson og dungan. Okay? So, kanidi ang mga committees under the Councilor Harold Go, they are all intertwined. Connected gid sila, mao gid siguro ang gihatag siya sa usa ka konsihal. Ang Labor and Livelihood, Trade and Commerce, Urban Planning. Dili siya tumo-tumo nga committees. Dili siya sayon nga committees. In fact, no, kay ako yan, kasi syudad, ikong dawat na. Nakabugat ka siya. Uy, amat lang. No, siguro kay, hindi na ni bugat ni Councilor Harold Go kay, negosyante pa siya, no. Batanon. No, the fire is in him always kay, batanon, ang passion is nanagid niya. Kaya na, former number 1 councilor, bayapod na siya sa Barangay Kamputhaw. Before he, venture to another journey, which is ang iyang pagkakonsihal sa syudad. So, before ta commercial atong i-acknowledge din no ato ang mga viewers for this morning. Atong balikon kay nagtan-aw gyapon karon ato ang kapitan sa Poblacion Pardo, Architect Daniel Lim. Thank you for watching also sa iyang wife. No nga grabe ka kugihan og former kapitan po sa Poblacion Pardo, Mami Althea Lim. No, regards to mo diha, Mami. And, of course, atong DYAG Sambuan, no, di ginan na to kalimtan. Good afternoon, Ma'am Gigi Sanchez, ang Sir Kino, Ma'am Grace Baquero, lanog-lanog na ta sa Sambuan, Cebu. No, thank you, kaayo diha. DYAG Sambuan, hinaot nga, makana po ta, no, sa Sambuan. So, atong tiwaso na tong topic about na po sa uban pang mga komitiba humananing mubong pahinumdum. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system.
Subalit, ang ating pong problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Mayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advokasya, oras tato karon alas 12:37. No, so atong gibiyaan na topic of course ang mga nagkadaiyang komitiba karong bag-uhay lang nga sangguniang panglungsod sa Cebu City. So karon gihuptan gihapon ni Council Dave Tumulak ang Committee on Budget and Finance ug ang Committee on Disaster Risk Reduction, Safety and Climate Change. So gihatag usab kaniya ang chairmanship sa Health Committee nga originally giduma kaniadto ni Councilor Michelle Siliona. So kani bugat sad ni nga mga komitiba, pat kani nga mga committees kani disaster health ganahan ko ani committee except lang ng finance no kay hindi ko ganahan aning budget and finance labad sa uho. Pero mo lagi no pero sa barangay ako may gid ang committee on budget and finance pero aga tay choice. Ana kinahanglan magtuon no di mapatanga-tanga ana. So unsay role sa Committee on Budget and Finance ug ang Committee on Disaster Risk Reduction, Safety and Climate Change ug Health Committee? Sa legislative body o sangguniang panlungsod sa Cebu City, ang mga komitiba maoy nagsilbing gulong ng makina, no? So sila maoy maghatag og giya nga hapsay tanan ang ilang dagan dito sa council. So kaning budget
Committee on Budget and Finance, giila kini nga usa sa labing gamhanan ug influential nga committee sa council. Tungod kay kini ang nagkupot sa panalapi sa dakbayan. Kalabat sa ikaw mo'y mag-review sa pondo og appropriations. Meaning, si Konsehal Dave, siya ang mag-una nga mo susi, mo ripaso no og annual budget sa dakbayan. Lakip na ang mga supplemental budgets nga isubmit sa executive department. Kakapoy oro yan ang kumitibaha, no? Apil sa iyaha ang oversight. Siya mo oversight sa gastos. Siguraduho ni Konsehal Dave nga ang paggasto sa panalapi sa syudad na subay sa husto nga proseso. Balaod sa procurement o priority nga mga project sa syudad. Diba? Diba, Konsehal sa Mambaling, Konsehal Edwil Managbanag, thank you for watching. No, so, muna siya, kakapoy bayaan ng ikaw mo ay ikay matawag nga tigpanalipod no sa panalapi sa syudad, making sure that proper process is being followed. Ang procurement laws, ki-follow siya para sa priority project sa syudad. Kana, so Committee on Budget and Finance, no? Sabad sa Sunod ang Committee on Disaster Risk Reduction, Safety and Climate Change. Kini nga committee ba maoy nagtutok sa proteksyon sa kinabuhi o kaptangan sa mga sugbuanon, batok sa kalamidad o sa nagkausab nga climate, no? O, di ba? Kawa karon bag-ora ginahuman si Inday, si Juicy, gusto na po mo salida. No? So, kaning sa disaster nga committee, kuan gyud siya, resilience and preparedness gyud ni. Kana si Konsehal Dave gyud no, di naman gyud limod. Iyaha gyud nga committee ba. Sa una pa gyud, angayan gyud kay siya diha. Siya mo tig-review sa mga policies kabahin sa flood mitigation, dredging sa kasapaan, mga landslide prevention, ilabi na nga ang Cebu City, dali ra kayo bahaon o prone sa trahedya kung mag-uwan og kusog. Diba? Maski ganun di mag-uwan og kusog, maski inday-inday lang. Diba? Grabe na ra kay kayo mo baha ning atong syudad. Apil na sa komitiba ni Councilor Dave Tumulak. Flood mitigation, dredging sa sapa, mga landslide prevention measures, iyahan na. Climate action, siguraduho ni Konsehal Dave nga ang mga plano sa syudad like Local Climate Change Action Plan, haom sa national nga directives like National Adaptation Plan, aron mapanalipdan ang kalikupan o mapalambo ang paggamit sa renewable energy. Okay, muna no, so dapat mo follow ta kung muhaom ba ang ato ang Local Climate Change Action Plan sa plano pod sa National Adaptation Plan. Dapat mo coincide atong plans, dili siya mo bangga, no, dapat ano gid siya, mo coincide, mo fit in para smooth ang dagan sa ato ang actions when it comes to climate change. Apil pa sa kang Councilor Dave Tumulak ang public safety. Meaning, paghimo og mga lagda og regulasyon para sa kinatibuk-ang kaluwasan sa publiko panahon sa emerhensya. Okay? Muna nga, di ba, kung naabot pa to sa point ka kunay mga kalamidad, ang ato masusunod na si Konsehal Dave Tumulak. ana yung impact nato. No? So, apil sa iyang committee, ang Health Committee. Pasabot, iyahan na ang Committee on Health, Hospital, Services, and Sanitation. Kini nga komitiba maoy magduma sa kinatibuk ang kaayuhan, serbisyong medikal o kalimpyo sa dakbayan. Ari sa serbisyong medikal o hospital, si Cons Dave ang mag-unang mo-oversee sa operasyon o mga pundo sa atong pangpublikong pasilidad sa panglawas, especially ang pagkumpleto o pagpaandar sa Cebu City Medical Center o mga health centers sa matag barangay. Okay, apil na sa iyang tahas, no? O, okay pa ba niya? Ito ang Cebu City Medical Center.
wa na ba tay mga reklamo? Anak na amang gani under na sa committee ni Konsehal Dave. Ang sanitation o kalimpyo, paghimo og mga ordinansa bahin sa saktong paglabay sa basura, sewage treatment og mga kampanya batok sa mga makatakod nga sakit like like mga sakit nga dengue, typhoid ana. Apil pa na sa iya kay sanitation man na kung limpyo lang ang palibot, no, walay mga lamok ana. Minus ang ato ang cases sa dengue nga statistics. Sa health programs, mag-ugmad si Cons Dave og mga lehislatura nga maghatag og libreng tambal, check-up, og dinalian nga medikal nga tabang alang sa mga kabus og ninginahanglan nga mga constituents. So, kabaw man tanon na naatay PhilHealth Yakap, pwede ra gyud mo open sa egov.ph. I-open niyo dito, scroll, pangitaon ninyo ang PhilHealth Yakap. Rehistro mo dito, kay in kaso magkinahanglan mo tambal, check-up, naara na dito. Naatay 20,000 kada tuig na pwede na itong magamit. However, ang PhilHealth Yakap mo ay mangita og clinic og asatan nga clinic mo adto. Mo na no, so ang kaning gibutang na maghatag og libreng tambal na ay mga barangays nga naay butika sa barangay. Usa na ni ana, way pagdapig-dapig akong barangay. No, barangay Punta Princesa. In fact, yesterday lang nagpost among kapitan Jun Andales nga nag-replenish na ang among butika sa barangay sa mga basic na mga tambal. Okay, so katong mga taga-puntahanons, no, mayong udto na to diha. If pagkinahanglan mo og tambal sa ubo, sipon, hilanat, mga losartan, amlodipin, unsa pa na dihang kana no, especially katong nay mga resita adto mo sa atong butika sa barangay. Dataan yung resita kay basin naana no, naataan ng mga tambal na inyong gikinahanglan kana pa ba inyong gastuhan og ipalit. Ngoy ato na lang nagigahin sa lain nga mga galastuhan inyong kwarta. So kana mga vitamins naapo dita ana guys ha. Sa amo ang butika sa barangay. So ang sa inyong barangay pwede na pod mo mangutana sa inyong respective barangay sa KAP kung na batay butika sa barangay. If watay butika sa barangay, asa makunin nyo pwede ma-endorse para makapangayo kog libreng tambal, libreng pa-check up. Okay, so ang mga kabarangayan nato na ay mga health centers, na ay doktor, na ay nurse, depende on sa schedule, na ay mga barangay health workers nga andam og tiunay nga mo serbisyo, no, para ninyo mga katawhan. So karon si Attorney Mikel Rama, Konsehal Mikel Rama, nagpadayon sa iyang Committee on Laws, Ordinances and Styling. Kaning committee baha, mura na siya simple paminaw, no? Pero bugat sad ni oy. Kaya ang Committee on Laws, Ordinances and Styling, usa sa labing gamhanan og importanteng committee sa council. Kay siya, Cons Attorney Mikel, siya ang magsilbing legal gatekeeper o pangunang tigsala sa tanang mga balaod sa dili pa kinihingpit nga apurbahan sa tibuok dakbayan. Meaning, kung walay pagtugot o rekomendasyon gikan sa Committee on Laws, lisod makalusot ang mahimong legal nga balaod ang bisan unsang sugyot sa sugbo. Maudi ay nga kani nga committee ni Attorney Councilor Mikel Rama usa sa labing gamhanan og importante jud na committee kay siya mo gitawag og legal gatekeeper. Okay? Siya mo review kung angay ba ni or naaba ni siya ni conflict nga local or national laws kani nga balaod nun. So kaning Committee on Laws, Ordinances and Styling kasagaran gigunitan gyud ni sa mga konsehal nga naay background sa abogasiya or hanas ta kayo sa legislative process. Sakto gid kaayo. Karon kasamtangang 17th Cebu City Council kini gipanguluhan ni Attorney Councilor Mikel Rama isip chairman. So angay ra gid kay na siya diha, no? Kano laing batan-on kay batan-on di ay karon nga ko nga batch sa City Council.
Next kay ang under ni Konsehal Pastor June Alcovero, ang way kulba. Ang way kulba sa konseho, no? Nagpabilin gihapon nga siya ang niduma sa Committee on Senior Citizens Affairs, Markets, Games and Amusement, ug Agriculture and Rural Development. So, arita magsugod sa Committee on Senior Citizens Affairs. Iyang role, mag-atiman sa kayuhan sa mga elderlies, no? Siya, si Konsehal June Alcover ang mupanday og mga ordinansa para sa benepisyo like financial assistance, proteksyon og mga programa nga naghatag og dungog og pagtagad sa mga senior citizens. So bag-uhay lang nidawat ato ang mga luluglula sa ilahang quarterly nga financial assistance. So 3,000 to siya, nya sunod na pud kay September, no kana. Arita sa Committee on Markets, no, ang role ni Konsehal June Alcover ani siya maoy muduma sa mga pampublikong merkado like carbon market ug mga satellite markets. Siya ang mag-regulate sa operasyon, sa stalls, sa sanitation, abang ug mga patakaran para sa mga vendors ug mamalitay. Maong makabantay mo, saba jud na si Konsehal June Alcover basta about na sa mga market ug mga vendors. About po sa Committee on Games and Amusement, ang role ni Cons June Alcover, siya mo'y mag-regulate sa tanang matang sa kalingawan. Sugal nga gitugutan sa balaod. Unsa man ning example ani? Cockfighting o sabong, bingo o casinos. Sugal din ang bingo. Oh, sugal din, ano? Ambot lang. Para na ko di siya sugal. Kaya wala siya pusta. Unsa ba? Iyapod na ang kompetisyon sa sports ug uban pang recreational activities aron masiguro nga legal ug hapsay ang dagan ni ining tanan. Labi na kaning cockfighting ug sabong, no? Nga basta na'y pista, may bula ka lang dinaganay na, nabiyaan ng chinilas. Sus, gatari di ay. Yan na yung mga pulis nangagi. Igo na dito, mamista no ang pulis. Sus, nabiyaan ng mga manok town. Kaya panari. No? So, appeal po sa committee ni Cons June ang Committee on Agriculture and Rural Development. So, role ni Cons June Alcover ani siya ay mag-atiman sa mga mag-uuma. Di ba? Maunang vocal sad na siya about sa iyang concerns about sa mga farmers kay iyaha day ng committee. Siya ay mag-atiman sa mga mag-uuma, mga farmers nato o kalambuan sa mga bukid nga barangay, mountain barangays. Sa Cebu City, naarabagit tay mountain barangay sa north o mountain barangay sa south. So, iyaha na. Siya ang magpasiugda og suporta sa panguma, maghatag og libreng liso, abono, kanang needed na technology o mga equipment, no, kanang new equipment, no, iyahan na. Siya mo ay mohatag proteksyon sa yuta o panginabuhian sa gawas sa sentro sa Dakbayan. Iyahan na ang bukid. Mao gyud di ay, no, magabantay tang sa baaning cons oy about aning mountain barangays on iyaha giday na, no. So nagyud siya with all the rights iyaha giday na. Okay? So arita human naman ta ni Cons June Alcover, ali na po ta ni Konsehal Pangkoy Espares. Ang tinud ngan kasi makatag-an sa tinud nga ni Pangkoy pangkrasyo, di ba? Pero na ilhan gid siya sa ngan nga Pangkoy, no? Si Ginhawa Delfin. Iahapon na ang Committee on Social Services. So, ang Committee on Social Services mauna ang nagunang tigplano o tigtunid sa mga programa para sa kaayuhan sa komunidad, ilabi na sa mga nanginahanglan. Unsa man ni? Pag-atiman sa vulnerable sectors. Kinsa man ni mga gitawag na tong vulnerable sectors? Mga senior citizens, PWD, solo parents, mga bata, mga kabus kapamilya, under na ni Councilor Pangkoy Espares. Siya mo ay magpasiugda o magduso o mga polisiya to protect, no, maghatag og proteksyon o kaayuhan sa atoang mga vulnerable sectors. Apil pa sa kang Konsehal Pangkoy Espares ang government aid o kaluwasan.
Siya ang magpas og saktong pag-apod-apod sa tabang sa gobyerno, like financial assistance, feeding programs, mga emergency relief kung naay kalamidad. So, hand in hand sila ni Councilor Dave Tumulak sa Committee on Disaster o kaning kang Konsehal Pangkoy, which is Committee on Social Services, especially if magnita mag-apod-apod og mga ayuda, mga labi na kunatay relief operations. Okay? Apil pa sa kang Konsehal Pangkoy ang livelihood o community welfare. Si Cons Pangkoy ang mupaluyo sa mga programa sa panginabuhian, ng livelihood training o koordinasyon sa Department of Social Welfare and Services sa syudad, aron masiguro nga duna sila igong pundo para sa mga social programs. So, meaning, in close coordination po si Councilor Pangkoy sa head sa DSWS nga si Ma'am Baby Portia Basmayor. Okay, meaning, sa mubo nga pagkastulti, si Cons Pangkoy ang kasing-kasing sa konseho. Siya ang magsiguro nga way mabiyaan nga sektor sa kalambuan sa syudad. Ganan ko sa committee ni Councilor Pangkoy. Kay siya ang heart of the council. Kasing-kasing sa konseho. He will make sure that no sector is being left behind. Okay. Arita sa kang konsehal, atong ex-officio nga, City Councilor, ang SK Federation President Rhea Hacosalem. Of course, di ginamawala niya ang Youth and Sports Development kay yaha gyud na nga committee. In the same manner nga sa kang ex-officio City Councilor, aliga ng mga barangay President Franklin Ong, iya gyud na ang about sa mga barangays, no, being the ABC President. Okay. Arita kang Councilor Harry Iran. So ato na pud na siyang kuan diri no, na guest diri sa Chika ug Advocacia. Naarag hapon niya ang Committee on Public Services. Ang kining committee baha mo'y nag-unang muduma sa pagpalambo, pagmintinar o pagmonitor sa mga batakang serbisyo o infrastruktura para sa publiko, sama sa utility o komunikasyon. Si Cons Harry ang monitor o mupalambo sa mga serbisyo sa kuryente, tubig, communication, internet sa tibuok syudad. Diba? Sa among barangay, naagid mi Cebu City Wi-Fi. Salamat kaayo sa Cebu City Government. O especially ni Wi-Fi man sa syudad, no, nga si Councilor JP Labella. In close coordination po na si Councilor JP o si Konsehal Hari when it comes to communication and internet sa tibuok syudad. Okay? Apil sa komitiba ni Councilor Hari ang basura o sanitation. Siya mo siguro nga hapsay o limpyo ang pagdumaa sa basura, waste management, o uban pang mga serbisyo sa sanitation. Infrastructure sa komunidad. Si Cons Hari ang muatiman sa mga pampublikong pasilidad, sama sa menteryo, drainage, o mga pampublikong luna. Okay, so in close coordination po siya ni Councilor JP as the Infrastructure Committee Chair. Magtuon sad si Konsehal Hari unsaon pagpanday og mga ordinansa o resolusyon aron mas mapanindot ug mapadali ang paghatag og serbisyo ngadto sa mga sugbuanon. Sa laktod na pagkasulti, si Cons Hari ang magsiguro nga ang mga serbisyong gikinahanglan sa matag adlaw nga dagan sa komunidad naglihok og tarong. Basura, kuryente, tubig. Sus, kakapoy ang committee bahabat. Kung ako'y city councilor, ganahan sad ko ani nga committee. Challenging siya. Naghanang labad. As in, no? Unya, ang kang Konsehal Edgardo Labella II, also known as Councilor JP Labella, siya mo'y nag-head gihapon sa Committee on Infrastructure. Okay, so ato naman na niskutan last week, di na nato balikon karon kay na thoroughly na-discuss naman na ni Konsehal JP when he was here in Chika o Advocacia. Arita sa kang Konsehal Joel Garganera sa Environment and Energy. Sa simple na pagkasulti, ang Committee on Environment and Energy sa Cebu City mao ang nag-unang tigpalawig
og tig-usisa sa mga polisiya ug balaudnon nga may kalabutan sa pagpanalipod sa atuang kinaiyahan no environment ug sa supply sa energy sa dakbayan. Okay, so maghimo siya og mga balaod against pollution no sa hangin, sa yuta, sa tubig, and to make sure na ma-preserve ang atuang mga watersheds ug natural nga resources sa syudad. Iya pud na kang Consul Joel ang solid waste management. He will monitor sa pagpalambo no sa sistema sa saktong paglabay o pagproseso sa mga basura like segregation and recycling. Maunang siya maoy gitagaan og siya mo'y nataha sa about atong binaliw. Okay, iya man dining committee. Energy security and sustainability, siya mo'y moduso og mo evaluate sa mga projects para sa kasaligan nga supply sa kuryente. Lakip na ang pag-promote sa renewable energy like solar power aron maminusan ang carbon footprint sa atong syudad. So dako kay tabang ang solar ha. So hinaot nga napot yung mga solar sa atong mga kabalayan, not only sa ato ang mga kabaranggayan. And sa kinatibuk-an, si Cons Garganera, Joel Garganera, siya ang tigbalanse nga ang pag-uswag og industriya sa Sugbo wala naguba sa kinaiyahan ug adunay igong energy para sa tanan. Oh, so nindot no lain sila tahas, lain sila role nga to play. Di ka sila magsinapaway, kilalain man sila mga responsibilities. Si Councilor Philip Zafra ang in charge sa Committee on Animal Welfare and House Rules. So napoy mga miyembro sa minority block nga nagpabilin usab sa ilang mga gipanguluhan nga mga komitiba. Like si Councilor Paul Labra, siya gihapon ang committee chair sa Public Order, ug si Councilor Naiza Archival sa Tourism, Arts and Culture, mga Sister Cities Relations ug sa Big Brother Program. Sa laing bahin, si Councilor Michelle Siliona, uban nila ni Councilor Alvin Arcilia, Councilor Bebs Andales ug Councilor Jose Lorenzo Abellanosa nga pulos mga sakop sa minority block, wala na gigunitan nga bisan unsang komitiba or committee chairmanship human sa maong reorganization atong last week, no? Last week ba to? So mo to siya no ang naglangkob sa tanang komitiba sa atuang sangguniang panglungsod. So makita nato nga although na ay mga committee chairmanships no nga ay na ay mga committee nga na ay mga kunsihal di ay nga wala matagaig committee, but still they are part of the entire Cebu City Council. So kaning kung ikaw ang chair, naa pa man kay vice chair, naa kay members, although na ay mga sakop nila na walay committee chairmanships, they still fall under sa lain-lain na mga committees no sa City Council. Okay, so salamat kayo sa pagpaminaw sa atong kapitan sa Barangay Capitol Site, Kapitan Kelly Quijada. Thank you for watching. Kap Kelly, ikaw diri ha akong guest inig Thursday, no? Nitanaw gid siya kasi akong guest inig Huibis, no? Sa mga taga Capitol Site, no, magkita-kita ta ninyo inig ka Huwebes kay inyong halangdon na kapitan na very active nga kapitan na sa Capitol Site, Kapitan Kelly Quijada, mo'y ato ang tinamod na bisita anang adlaw. So hinaot tadaghan mo nakuha nga mga pagtulunan no when it comes to sangguniang palungsod ug sa mga nagkadaiyang komitiba. Pasabutan na nga they will be working hand in hand kay one committee will not work alone. No, one committee cannot stand on its own. It has to reconnect, no, and revitalize the harmonious relationship between sa City Council. So salamat kayo sa inyong pag-uban namo karong adlaw. Dili lang din hinatapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon o kapsay nga Cebu City. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa chika o advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo muadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo,
sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province ang maaniyag na si Engineer Gigi Sanchez. Atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zaballero, sa among Station Manager June Carillo, o sa akong partner technician Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana. O kini ang chika o adbukasiya, mayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.